Nung unang panahon, merong dalawang nag-iibigan na si Henero at Camela. Ngunit sa kanilang pag-iibigan ay hindi nila alam na merong trahedya na ang tanging dahilan upang mawasak ang kanilang matamis na pag-iibigan. Habang papunta si Henero upang salubungin niya ang kanyang matalik na kaibigan, merong siyang nakitang nakakabighaning babae sa kadalayuan pa lamang. Oh, Henero, mabuti kayo dumating at meron akong sasabihin sa'yo at ito ay katutuwa mo. Ano iyon? Inimbita ako ng kapila sa kanilang kaharian. Nais mo bang sumama sa akin? O sige, dahil hindi rin naman kita matitiis. At alam mo ba, meron akong nakitang babae kanina na para bang sa unang tingin ko lang ay ako ay nabighani sa kanyang marinig na kagandahan. Sino ba iyan at baka kilala kong binabanggit mong dalaga? Ako ay aalis na. Mag-ingat ka. Ako ay lumabas dahil ayaw ko ng ingay. Ako ay nandito sa labas ng aming bahay. Pinagmamasdan ang mga bulaklak na nagniningning. Habang pinagmamasdan ko ang mga bulaklak, nakaramdam ko na parang merong tao sa likuran ko. Sino ka at bakit ka naparito? Ako si... Ano ang kailangan mo? Ako ay nabighani sa kagandahan. Nais ko bang hawakan? Ano? Nabighani? Oo, sadali lang. Meron din sana akong sasabihin sa'yo. Ako rin naman po ay napaibig sa'yo. Dahil ang mga wangis ay nakapagpaghati, ang mga mata ay napakaganda, ang mga labi ay nakapagpaghati. Tawagin mo nga si Camila para makapagpakilala sa kanya. Binibining Camila, ikay tinatawag na iyong ina. Bakit mo po ako pinatawag? Dahil meron ako papakilala sa iyo. Sino iyon? Halika rito, Mino, at ipagpakilala kita sa anak ko. Magandang araw sa inyong dalawang. Ha? Si Bertosio? Oo, dahil siya ang gusto kong magiging kasintahan mo. Ano? Hindi ako sangayon sa kagustuhan mo, ina! Hindi, ako ang masusunod sa pamahay na ito, kaya sa ayon sa gusto mo, ako pa yung susundin mo. Ikinagagalak ko ng kilala ka. Huwag mo kong hawakan dahil hindi mo pa ako pagmamayari. Kahit pagmamayari na kita. Pagmamayari na kita. Kahit hindi pa tayong dalawa. Tayo at hindi ka na sigurado kung magiging tayo talaga. Kaya huwag na huwag mo kong hawak-hawakan dahil hindi pa tayo. Gusto. At dahil gusto ko lang ay si Henero. Ako magdadaan ko lang siya sa pagsusulit ko, pero hindi pala. Bakit ka na parito? Masanda, anong kailangan mo? Ako ay naparito para salubungin na pinakamahal ko na Camila ay masaya sa inyo ni Bertosio. Itigil mo na yung pagbabanggit sa pangalan niya dahil hindi ako natutuwa. Anong magagawa, Camila? Tigasin ang ayon na iyan ng ina. Kaya sundin mo na lang ang ina. Malalagot ka talaga sa akin. Ako ay naglalakad papunta sa bahay ng ako. At habang pupunta ako sa kanilang bahay, meron akong isang babaeng nakikita na nakakabighani at nakakaat ang kanyang kaganda. Kung bakit lumalakas ang tibok ng aking puso nung nakita ko ang babae. Sino kaya yun? Huminto ka, Ginoo! Ako ito. Meron pa sana akong sasabihin sa iyo nung isang araw, kaso ikaw ay nagmamadaling umalis. Ano pala iyon ang sasabihin mo kay Bining Camila? Hindi ko alam kung bakit ako'y napaibig sa iyo. Sa unang tingin lang, dahil ang iyong wangis ay napakaganda at ang iyong labi ay Pero napakatamis. narinig ko ang balita na magpipintahan mo na daw sila. Hindi ako sang-ayon sa kagustuhan ng aking ina at hindi rin niya hawak ang aking buhay. Kaya Henero, ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang! Mangako ka, Henero, na hindi mo ko iiwan kahit anumang pagsubok na darating sa ating pag-iibigan. Mahal kita, Camila.
samahan mo habang buhay. Aba, nandito rin pala si Nero. Uy, Nero! Takbo! Hayaan mo na ako dito! Takbo, mahal! Dinala ni Bertosio si Camila kay Lady Capulet matapos malaman ang tungkol sa relasyon nila ni Salita, Nero. Camila. Kung hindi, ikukulong kita sa iyong silid. Ikulong yung sarili mong anak? Hindi ko kaya yon. Nurse, ikulong mo siya sa kanyang silid. Naway manahimik na yan. Hindi, maaari na! Hindi! Dinala ng nurse si Camila sa isang silid at ikinulong doon. Umalis agad ang kasambahay o kaya nurse. Binalikan ng nurse si Camila at tinulungang makatakas para makasama niya ang kanyang minamahal. At habang pinapatakas ng nurse si Camila, si Nero ay naghihintay na pala sa labas ng silid ni Camila para tumakas at hindi matuloy ang kagustuhan ni Lady Capulet at makalayo na sila mula kay Bertosio. Tumakbo si Camila at bumaba ng hagdan para tumakas. At habang pababa siya ng hagdan, nakita niya agad si Nero at niyak. Paano ka nakatakas? Tungan ako ng aming katulong. At pagkatapos nilang mag-usap, sila'y naghawak kamay at tumakbo ng mabilis. Ako ay nangangako sa buhay. Ala!